Hello mga mi! Tara, samahan niyo ako magtinda, mapagod at kumita ng pera. Okay lang mapagod basta may income. Diba? Hindi pa ako nagsisimula niyan, natapon na yung ice cream. Kaway na bata. Ayos lang yan basta may bibili pa rin. Mga lang talagang magbenta pag madami bumibili. Lalo na yung paunti-unti kang kumikita ng pera araw-araw. Pagdating ng gabi, kahit pagod ka, magbibilang ka ng kinita mo. At ibubukod mo yung puhunan, kuryente sa katubo. Siyempre, bago tayo umabot doon habang nagtitinda tayo ng ice cream, may tumbededeng toddler dito. Naman yung binti niyan, puro sulat ng ballpen. Mo hindi pwedeng hindi dedede dahil adik na adik yan sa gatas mo. O kakaligo mo lang pero mukha ka ng ewan. Magkilay ka muna at magsuklay ng buhok. Hindi nga kasi kanina kaya ayan, tali-tali ka na lang, di ka man lang nagsusuklay. Ano yung pangkilay mong nabudol ka? Pero hindi lang ikaw ang magkikilay, no? Kasama mo rin yung toddler mo kaya ayan, kilayan mo na rin. Gusto mo yan di ba? Text mo pa yung mukha mo diyang nalaglag sa hagdanan. Ubangas tuloy. Pasaway kasi. Yan habang walang customer, mangulit ka dyan ng mangulit. Nang kainin yung toppings ni mami para malugi. Yung minsan malaki yung tubo ko, minsan maliit din. Pare-parehas dahil hindi rin pare-parehas yung paglalagay ko ng ice cream sa cone sa kasakap. Minsan sobra, minsan sakto. Mas madalas nga sobra. Ito na rin naman pwedeng ibalik dahil nailagay ko na. Kaya yun. Ilagay ko na nga lang sa customer. Isip na nga lang ako minsan na parang lugi yata ako lang yan, mahalaga umikot yung business mo. Lang noon ay patuloy pa rin sila bumabalik dito sa akin. Madalas nga kasi nila ikumpara yung ice cream dun sa may bandang high school saka dito sa amin. Lang kaunahang nagtinda dito ng ice cream. Pero hindi lang pwedeng ikaw lang ang magtitinda. Syempre madami din gagaya. Nga nila tabi-tabi pa sila sa may bandang high school. Lang mga nagre-renta. Ang bumibili sa akin ng ice cream ay sinasabihan kong after kumain yan ay uminom sila ng madaming tubig dahil matamis yan. Naman maiwasan nila yung magkaroon ng diabetes. Mahilig sila sa matamis. Ayan, baka wala nagmamahal sa kanila kaya mas mahal nila tong ice cream ko. Sus, hindi ba pwedeng sweet lang yan? Hindi na nga daw kasi sila sa ice cream ko at medyo masarap nga daw yung timpla ko. Hindi masyadong madaming tubig. Tapos hindi pa daw masyadong madaling matunaw. Kita nyo nga dyan yung table ko gulo-gulo na dahil wala na nga ako ititinda dyan. Say din na nga lang ng kapatid ko yung ice cream sa machine. Mima nyo ako after maglinis ng machine, ayan, nahihilo na dahil antok na yan. Nakakapagod din naman maglinis ng machine, no? Masyado nakakapagod yung pagtitinda ng ice cream kaso nga lang susunduin mo pa yung anak mo galing school. Masakit baba ka pa para padidein yung anak mong toddler. Panay pataka sa kalsada kaya panay habol ka din. Nakakapagod talaga, lilinisan mo pa yung ice cream machine. Okay rin naman at may kinita naman tayo kahit papano. Mga nanay na pagod daw kahit papano kumikita ng pera kahit nasa bahay lang. Ako nagpapatakbo nitong ice cream machine dati at kapatid ko nga lang humahawak nito. Ngayon nga dahil busy siya ay ako na nga lang namuhunan. Ilan nga lang kasi ako dati sa pagre-resell ng buko pie at egg pie. Pag-affiliate sa TikTok. Alang naban yung account ko kaya ayan, wala na akong kinikita sa TikTok. Mami, baka naman sakaling mapanood nyo to, follow nyo naman ako sa TikTok. Ilalagay ko na nga lang sa comment section. Yung account ko, talaga naban yun. Laki pang hinayang ko talaga at naiyak talaga ako doon kahit papano kumikita na ako ng paisa-1,000. Anyways, eto na naman yung another morning. Tinda na naman tayo kaya gumising tayo ng maaga para naman mag-asikaso ulit ng machine. Yung maikli nga lang kasi yung video ko kaya ayan, dinugsong ko na dito. Natignan yung anak ko, alas 9 na ng umaga, tulog pa rin. Rin ako nagluto sa taas na nga lang kami mag-aalmusal. Mga pala yung ice cream na tinitinda namin, hindi ko na yung nag-gatekeep. Ko naman karamihan na may tindang ice cream ay ang ginagamit. Alam talaga sa kanila kung gano'n nila kadami lagyan ng tubig yan. Dahil kung gusto nila kumita, lalagyan talaga nila yung madaming tubig. Kasi ayoko kasi talagang lagyan ng madami yan. Tipong wala nang lasa yung ice cream. Kasi babalik-balikan ng customer mo kung ganun yung ice cream mo. Madaling matunaw. Tapos medyo matabang na. Ayoko kasi ng ganung texture. Karamihan pa naman ng customer ko mga estudyante. Huwag ka hindi nagsusinungaling mga dila niyan. Alam nila kung ano yung masarap sa hindi. Kaya kahit papano natutuwa ako kahit pagod ako magtinda ng ice cream. Tuwa nga talaga silang pakinggan. Hindi ko nga lang sila masyadong nabibidyohan dyan. Kaya mga minsan lalagyan ko na sila ng CCTV dyan sa labas. Ano naman kasi pag dinudumog ako, nakakalimutan ko na mag-video sa sarili ko at videohan sila. Rin kasi napipindot yung camera ko para mag-play at mabidyohan sila. Nakakahiya na rin kasi. Mangunahin natin yun, syempre hindi. Pwede natin bigyan sila ng ice cream at baka matunaw. Kasi pag sunod-sunod na yung bumibili, para ka nang magpapani. Pangalan kasi ako ng ice cream sa cone at cup. Bilibilang ko na kagad yung sukli nila. Kaya kasi kung maghahanap ka pa ng calculator sa cellphone mo, kaya abot sa kanila yung ice cream nila ay alam ko na kagad yung sukli nila. Kung talagang bibili ng 1,000 ang pera at wala talaga akong panukli nun. Yung ice cream nga natin ay affordable lang para lang mabili ng mga estudyante. Saan nga lang kasi sila after nila na school. Ano talaga kung may matirang baon sa kanila. Yung mga mi, pag magbibusiness kayo ng ice cream, dito talaga kayo matatagalan. Isa nyo talaga mabuti para naman walang makalusot na dumi. Linis ako na rin naman yan nung kanagabihan. Syempre, uulitin pa rin natin. Dito na nga lang muna mga Karot Vibes at medyo mahaba na. Keep growing, fighting!